marble. Yan po yung marble country tawag nila. Nakaakyat mismo ako doon sa bundok na pinagkukunan nila ng marble. Alam niyo po, itong demon possess ay pinuntahan mo ako ng kanyang kapatid na i-pray over. Ngayon, umakyat yung kami doon sa bundok kasi doon sila sa bundok nagtatrabaho. Pagdating namin doon sa bundok, nakita namin mag-asawa. So yung babae, yung demon, possess. Ngayon alam niyo po, ang demon possess na babae, buntis. Ang laki na ng tiyan, malapit na mga anak. Kaya pagdating mo namin doon sa bundok, may dalang silang kita kasi naglilinis sila ng kawayan. Naglilinis sila ng kawayan. Na parang gagawin nilang pambakod na ganyan. Naglilinis sila mag-asawa. Nung tumating mo kami doon, kasama ko yung coordinator at secretary at treasurer, ang sabi nila na i-pray over para lumayas ang samang espiritu sa kanya. Kasi nga, may buntis siya at isang bigla na tumitirik ang mata. Baka maapektuhan nga yung bata sa pagiging demon possess sa kanya. Alam niyo po, ngayon, pagdating mo doon, imanda ng utak. Ngayon, may Panginoon dito na malalim. Siguro mga 2 di pa lang dito sila. Diyan mo, bakit ang lalim? Lalim. Pagdating mo namin, tingin-tingnan ako ng babae. Ang talas ng tingin niya sa akin. Halatang may demonyo talaga. Ngayon, nagsasalita siya. Umugad siya, nagsasalita siya. Habang tumitingin sa amin, ng mga Israelite. Naku, sabi ng coordinator, Brad, sige, i-pray mo na. I-pray mo na. Alam nyo, biglang dumating yung leading ng Holy Spirit sa akin. Sabi sa akin ng Holy Spirit, alam mo anak, huwag mo muna ituloy na i-cast out o i-pray mo yan. Kasi sabi niya, malapit sa bangin. Baka mamaya yung babae niya, sabi niya, na buntis, tumalon yan, masisira ang gawa ni Yahweh sila sa buong mundo. Amen po ba? Amen po ba? Pinamulahan ako ng Holy Spirit. Huwag mo sabi niya, itakas out mo na. Yan mo muna. Kasi sabi niya, tingnan mo ha, buntis yan. Kapag pinasukan ng masamang espiritu niya, ang gagawin ng masamang espiritu, tatalon siya doon sa bangin, kasama yung anak niyang mamamatay. Sira ang gawain ni Yahweh. Sabi ko na sa coordinator, sister, teka muna ha, teka muna. Ganito na lang po, nilita ko ng Holy Spirit na, ganito na lang. Sa linggo po, doon sa bahay niyo, sa bayan, doon na lang po namin ituloy na ipanalangin siya. Yun po yung leading ng Holy Spirit sa akin. Oo, para makapaghanda kayo para ho sa kanya. Kasi buntis siya. Di po ba? Alam niyo po, grabe ho yung leading ng Holy Spirit. Kaya, napakaganda na ginawa ho ng Diyos. So, umuwi ho kami na hindi muna siya pinasout. Wala kaming ginawa sa kanya. Kasi hindi pwede. Yung sitwasyon at yung kalagayan, mapapahiya ang gawain ni Yahweh siya tayo. Amen po ba? No? So, anong nangyari ganito? Sabi ko sa linggo, mga bandang alas 9, pupunta kami sa bahay ninyo, doon sa bayan. Ipatak yun sa bahay nila, mas maganda, di po ba? At saka, magdala kami ng wire. Magdala kami ng gitarista. Okay. So, alam niyo po, sige, sabi niya, Brad, igagawa namin siya ng kulungan. Sabi ko, mas maganda. Igagawa namin siya ng kulungan na nandoon siya sa loob para pagdating mo ninyo dyan doon, yung kahoy lang ba? Diba sabi? Kasi nasa inyo mo yun, para pagdating mo ninyo doon, hindi mo siya makakatakbo. Kasi hindi siya tumatakbo eh. Oo. Biglang aalis palayo. Nakatatakot sila. Baka nga masira yung kanyang anak sa loob ng yan. Alam niyo po, pagdating namin doon, gusto nga niyang gusto niyang pumalas doon sa loob ng kulungan.
kaso lang nakakanda doon. Alam niyo po anong ginawa namin? Sabi ko sa mga pa, sige, aawin tayo at magpupuri kay Yahweh. Amen. So, umawit ko kami, sumamba kami ng mga worship song. Alam niyo po yung pinakamadali para lumayan sa mga espiritu ay merong home worship. Halimbawa, may demon positor, sama niyo yung gospel choir niyo, sama niyo yung gitarista niyo. Sumamba kayo at magpuri sa Diyos. Bakit? Bumababa ang Espiritu Santo, bababa ang presensya ng Diyos, lalayas ang masamang espiritu doon sa tao niyan. Walang kahirap-hirap. Amen po ba? Dahil walang masamang espiritu na mananatili sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen? So, umawit kami po. Siguro mga 3 awitin lang eh. After ng mga awit ng 3 awitin, sumuka na yung buntis. Yung pagsukan niya, nilingans namin at pinagtanggap kay Kristo Jesus na Panginoon, simula noon, nakalaya na siya. Amen po ba? Sunod na sa Sabado, umatin na sa gawain ni Yahweh na siya tayo na hindi na din po. Ang buong pamilya niya naakay sa gawain. Amen po ba? So, simula noon, hindi na siya pinalikan ng masamang espiritu. So, tingnan niyo po, kapag bumaba ang Holy Spirit, pag bumaba ang presensya ng Diyos, tagumpay ang gawain ng Diyos. Kaya nga tayo may